Good morning sa tanan nga nasa tanining sa isa ka buntagon aron magapangimo sa atong morning devotion nga gahimuon nato matag morning o pasalamatan nato ang Ginoo kay ning sa isa ka buntagon niya iya tang i-enable nga mobangon kay kung dili pa kita mobangon o pasalamatan nato siya nga sa kanunay ang iyang mercy bag-o kanunay nga gipasin natin niya matag sa isa buntag. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle S. Villanueva. Hallelujah. Putol-putol na sad ang atong connection no, sa atong internet pero in spite ana padayon lagit gihapon ta no halag putol-putol ang atong internet connection. Padayon gihapon ta. Amen. Hallelujah. Dapat kang papurihan ang sasambahin sa bawat oras at sa habang buhay. Dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko, araw gabi presensya mo sumagabay lagi. Nananatiling tapat sa iyong salita, di pababayaan magunaman ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaman ang mundo. Dapat kang papurihan ang sasambahin sa bawat oras at sa habang buhay. Dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko, presensya mo gumagabay lagi. Nananatiling tapat sa iyong salita, di pababayaan magunaman ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaman ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong salita, di pababayaan magunaman ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaman ang mundo. Dapat kang papurihan ang sasambahin sa bawat oras at sa habang buhay. Dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko, araw gabi presensya mo gumagabay lagi. Gumagabay lagi. Gumagabay lagi. Oh, we give you praise. We give you glory, God. We give
na mo amahan ining isa sa kabutagon o God. Thank you guys kalidad malinaw hinanok ang katulog na imong provide kanamo tig gabi o God. Salamat usab dining lain matahong nga adlaw Ginoo nga Friday o God na opportunity na usab alang kanamo Lord to continue to serve you o God, to continue to do the work that you have entrusted unto us Lord, and even to continue to live a life, a Christian life o God. Salamat kayo side ka Lord. We wanted to live one day at a time Lord for your glory o God. Salamat bisan pa karon Lord sa among online morning devotion o God, samtang kami padayon magahisgot sa imong mahal nga pulong pinaagi sa short exhortation o God. Cover us Lord with your glory as we continue to share and exhort your word Lord. Let your light shine upon us Lord o ikaw ang makita Lord, walay lain kundi ikaw ra gyud God. Salamat kaayo Lord, dalaygon ka gyud Lord sa walay katapusan dungog gimaya imong Lord in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. So padayon na sabta sa Book of Ezekiel, wala pa tanahuman gyud no. Taas mo gud ang Book of Ezekiel mo nang dugay kay ta murag tan-aw nako murag bulan naman siguro takapin aning Ezekiel nga gahisgutan nato no. So naata karon sa chapter 32 na ta. Yesterday 31 ta no. Ug makita nato nga how many chapters na ang naagian nato nga naghisgot pagyapon ni sa downfall sa Egypt no. Naghisgot pagyapon may tungod sa propesiya, may tungod sa Ehipto ug sa Assyrian country nga nakita nato nga gi-down gid sila pag-ayo sa Ginoo tungod sa ilang pagpagarbo gyud sa ilang kaugalingon no. Murag ang Ehipto tungod sa grabe ka kuan kaayo abundant tungod sa abundance no nga naa sa ilang nasod, grabe ang ilang pagpasigarbuis. Ilabi na sa ilang ilabi na kang King Pharaoh no, haring paraon no. So ang Dios nga nakakita nasuko pag-ayo no kay grabe na ang ilang munang dili gusto ni Lord nga ang dili gusto ni Lord nga magpagarbo kita diha sa iyang atubangan no. Gusto ni Lord mabow down ta mo paubos ta o submit ta o mo follow no sa Dios kay kung once magpagarbo ta susama ta sa kaaway nga sa sinugdanan gi-create siya ni Lord unya gibutang siya sa Garden of Eden. Iabot ang panahon nga nagpagarbo siya, nagabot ang panahon nga actually it becomes a rebellion ang gihimo niya no sa against God. Sa diyang ningon siya, I will be like God. I will ascend my throne above the throne of God. So mautong nasuko na ang Ginoo. So susama sa Ehipto ingon ana sa mga miaging mga chapter nakita nato nga ang Tyre no, ang city of Tyre gi-delete gyud ni Lord, gitambog ni Lord sa taliwala sa dagat unya nahanaw gyud. Pero ang Ehipto wala gi-punish lang ni Lord, gi-judge lang ni Lord even until now na ang pagyapon ng Ehipto. So karon sa chapter 32 makita nato nga nayupat kabutang nga tan-aw nato dinhi gikan sa verse 2 lakab sa 11 to 14 atong basa 13 14 day. So basahon lang nato ang verse 2 dayon ang verse 13 11, 12, 13 and 14 kadiha ta mukotlo karon. So tan-aw nato ang verse 2. Sa verse 2 ingon diri, Son of man, take up a lamentation for Pharaoh, king of Egypt, and say to him, You are like a young lion among the nation, and you are like a monster in the seas, bursting forth in your rivers, troubling the waters with your feet, and fouling their rivers. Makita nato din na take note sa you are like a young lion among the nation, mura kag leon diha sa among the nation no, mura kag leon sa tanang nasod no, tanang nasod ikaw mura kag leon compared to other countries, compared to other nation, and you're like a monster in the sea, mura kag dragon, mura kag monster dragon diha sa dagat no, diha sa dagat unya dayon
galubugon nimo ang mga suba unya gakutahon nimo pag-ayo ang kuan unya gakabaho ang mga suba, gakabaho ang mga dagat, ang mga tubig gakalubog no tungod kanimo nga monster in the seas, no? So mo na siya din lakab ta sa 11 sa 11. For thus says the Lord God, the sword of the king of Babylon shall come upon you. By the swords of the mighty warriors, all of them the most terrible of the nations, I will cause your multitude to fall. They shall plunder the pomp of Egypt, and all its multitude shall be destroyed. Also, I will destroy all its best from beside its great waters. The foot of man shall muddy them no more, nor shall the hooves of beasts muddy them. Then I will make their waters clear and make their rivers run like oil, says the Lord God. So makita na to din nga kaning the king of or Pharaoh, no, the king of Egypt, diri sa verse 2. Makita na to diri nga Pharaoh is the king of Egypt, no, is compared to a monster in the seas, no? Compare siya sa monster. May tag monster dragon sa seas. And because kay monster dragon siya diha sa dagat, or diha sa mga rivers, no? Diha sa mga suba, sa mga dagat, sa mga tubig, no? Ang excuse, tungod kay monster siya, you cannot expect a monster to do good, no? So ang mga suba, ang mga tubig kanang lubog, hugaw, baho, no? Inaana kay because naay nagpuyo nga monster, naay gapuyo nga dragon. So kadlukan sa mga tao ang tubig, kadlukan sa mga tao, dili ganahan ang mga tao sa mga suba, sa dagat, sa mga tubig tungod kay naay monster dragon nga nagrule, no? So the king of Egypt is compared to a monster in the sea. So meaning si King Pharaoh gikaligutan gyud sa Ginoo during that time. Kakasuko ang Ginoo, no, kang King Pharaoh diha sa Ehipto. And then the second nga nakita nato sa verse 11 to 13 nga atong gibasa, nakita nato nga naunsa-unsa pagka-destroy or pagkapukan ang Ehipto, no, against Babylon, no? Kay ang Babylon man ang gipanguluhan ni King Nebuchadnezzar mo may gitahasan ni Lord nga i-destroy ang Egypt, no? Pinaagi sa gubat, no? So dinha sa 11 to 14 nakita nato 13 nakita nato nga napukan gyud ang Ehipto, no? Egypt's fall to Babylon provides an opportunity for nature to recover, no? Ang pagkapukan sa Ehipto naghatag ni og opportunity sa nature. Pasabot nature ang atong gisgutan mga suba, tubig, dagat, nature na sila. Naghatag ni opportunity ang pagkapukan nila, naghatag hinuon og advantage, no, sa nature nga maka-recover ang nature nga mabalik sa kaning maayong resulta, no, nabalik sa good nga kanang condition ang nature tungod sa pagkapukan sa Ehipto, no. So mo na siyang nakita nato Egypt's fall to Babylon, na pukan sila sa Babylonia, opportunity for nature to recover. Naka-recover ang nature nga naman hugaw baya sa diyang naay monster dragon nga nagpuyo or nagrule diha sa nature, hugaw baho, no? Dili ganahan ang ubang mga nasod mutan-aw sa hugaw nga suba, hugaw nga tubig, baho nga tubig. Nang napuka na sila, no, aya panahatagan og opportunity ang nature nga maka-recover. So but pasabot sa ikatulo nga nakita nato diya sa 14, no, diya sa 14 makita nato nga naka-recover na-restore ang nature, no. Diya sa 14, I will make their waters clear and make their rivers run like oil, says the Lord God. So
ang restoration nga himuon ni Lord sa third nga kita nato ikatulo, God is going to uh, restore the waters so that it will become clear. No, it will become clear, and the rivers will run like oil. So kita nato nga himuon na ni Lord nga ang tubig tinaw. No, himuon na nga tinaw unya ang mga suba murag ang mga sulog sa suba, it will run like oil. No, ang flow, no, ang flow sa suba, uh, it will become like oil. So meaning mubalik og katsada ang nature nga diin makahimo na ang mga tao og consumption. No, dili susama sa daan nga mga pagdumala ni King Pharaoh og o sa Ehipto nga dili kaayo o dili makapahimulos ang mga tao because the rule, no, because of Pharaoh putol-putol gyud. So, man ang tulo ka butang nga nakita nato diya sa Ezekiel chapter 32. The first one is the king of Egypt is compared to a monster dragon in the seas, no? And then second, Egypt's fall to Babylon provides an opportunity for nature to recover. Naka-recover na. And then ikatulo, God is going to make the waters clear na. And then the rivers will run like oil na. Kay maka-recover naman ang nature sa dihang mapuka na ang Ehipto, sa dihang mapuka na ang hari sa Ehipto nga si King Pharaoh. So, kabaluta kung kinsa gigamit ni Lord nga mapukan sila. Si King Nebuchadnezzar ang hari sa Babylonia. So, mao na siya ang nakita nato diri sa una sila nga sila na kanang murag sila na ang mudumala, murag sila na ang garul, sila na ang garein nga tungod sa mga good resources nga naan kanila, sila na ang naghari, sila na ang nagdumala sa tanan ug gikaligut-gutan sa Ginoo inana ang klase mag-ampot ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa mubo nga exhortation nga imo Ginoong ipasabot kanamo Lord ining sa kabuntagon Ginoo. Dalaygon ka gid Lord ug nagapray kami sa mga kaigsuonan karon Lord nga manarbaho nga ikaw Ginoo maghatag gyud kanunay kanila katakos Ginoo kabasog sa panglawas at presence of mind Ginoo sa ilang pagpanarbaho. Bisan pa man Lord sa mga estudyante mao gyapon ang among mga prayers ug mag-provide ka sa mga pambayad sa mga expenses labi na sa tuition. Sa mga kaigsunan namong mga teacher nagdumala Lord sa schools o sa classroom Ginoo dili sa yun Ginoo magdumalag classroom lain classes mga kabataan tagay sila katakos nga makaya nila ang paghandle sa ilang classroom. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online job tabangi usab sila sa ilang mga online Ginoo